Mga kaangkol, welcome back naman sa ating YouTube channel. So ito na yung iniintay nyo. Nabuo na natin ang ating cobalt kasi dumating na ating grip tsaka yung buffer tube. Tapos yung buffer tube nito mga kaangkols, ito kasukat din ng folding mechanism na bibili din sa Lazada. Online, Shopee, meron din yan. Kasukat ito M30. Yung thread niya ang kasukat. Tapos yung grip na kasukat niya, yung ganito na grip. Ang kasukat niya mga ka-angles. Kasi yung previous grip natin ito yung sa Phoenix natin. Tapos yung sa Cobalt, ito yung nilagay natin kasi itong lagayan kasi yan ng tactical grip is detachable. Kaya yung design na ginawa natin, yung pang ganito para saktong-sakto siya. Kasi kung ganito kasi, pangit din tingnan. Tapos kung detachable yung yung trigger guard, hindi siya magandang tingnan. Kaya yung pinagsukatan natin na grip yung ganito. Yung ginawa ko lang, medyo may sabit dito. Medyo makapal to yung dumating. Kaya binawasan ko dito, bandang sa likod. So ipakita natin mga kaangkols. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe ng ating channel, please subscribe na lang. Pakiclick yung notification bell para mag-updated sa mga bagong videos natin. Yung sukat dito sa grip is M5 na Allen screw. Maganda kung meron kang Allen wrench mahaba para hindi ka mahirapan magpasok. Di kaya kung maikli lang, pwede mong dugtungan. So ito yung sinasabi ko mga kaangkols. Ito, bandang likod, binawasan ko yan ng itong portable grinder. Yan mga kaangkols, binawasan ko. Ito yung original niya, medyo makapal kaya binawasan ko dito para sasakto siya. Hindi siya nakawang. So ikabit na natin. Itong unit to, meron ng may-ari, binayaran na to ng full. Hindi pa naman niya magagamit daw kasi hindi pa siya nakauwi ng Pinas. Kaya hindi naman daw binamadali, kaya sabi ko sa kanya, antayin ko pa yung grip na dumating tsaka buffer tube. Kay sir, kalimutan kong pangalan nun. So pagkatapos ito, may hangin na to. Tapos na-obserbaran natin ilang araw, hindi naman bubaba yung hangin niya. So meaning wala siyang leak. Tapos na-leak test na din natin itong mga kaangkols. Kanda kang kung gusto mo mag-DIY, sa ka na lang, Phoenix receiver, kompleto tayo. Mas mura kasi kung ikaw yung bubuo. Kasi makapili ka ng mga parts na ikakabit natin, ay kakabit nyo. Kapag magpabuo ka sa amin, pwede naman. Kasi yung kinakabit natin ng mga parts, tulad ng carbon fiber, kasi wala tayong aluminum tank. Carbon fiber, tapos Taiwan regulator pa. Tapos DBB barrel, medyo may kamahalan din. Kaya medyo may pricey din yung unit natin. Maganda kung ikaw yung bubuo. Kung gusto mo ng yung gauge wala sa baba, meron namang nabibili na regulator na dual gauge, meron ng input na pressure gauge, tapos output na pressure gauge. Kaya yung release mo, ma-accommodate mo yan lahat, mahaba. Yung gauge kasi ng Cobalt natin, nasa ilalim, yung output niya, di bali sa sunod na batch, yung maglalagay tayo ng gauge sa gilid. Meron tayong regulator, meron namang regulator na bibili dual gauge. Kaya kahit walang gauge na dito, meron na dito sa regulator. So yung kinabit natin regulator dito is Taiwan regulator, carbon fiber tank, tapos DBB barrel 20 inches. Nag-request si buyer natin na gawin na lang 20 inches kasi medyo mahaba nga yung 24 inches. Maganda to pang compact design. Yung mga ibang buyer natin ginawa nila is 0.22 liters lang, tapos naka 16 inches barrel. Tapos nilagyan nila ng folding mechanism. Yung iba tinanggal lang nga yung ito, buffer tube, adapter. Direct na yung folding mechanism dito para mas maikli siya. Pwede siya ipasok sa bag. So Cobalt powered by Phoenix airgun at saka kay Modern Day airgun. So yung design namin, pag-usapan namin, nagagawa tayo ng design para in collaboration tayo. So ito yung napag-isipan namin ng design. Adjustable power, kung pwede mong lakasan, pwede mong hinaan, tapos kanyang trigger pull, adjustable din, pwede mong tigasan, pwede mo ring palambutin.
Full CNC made, stainless ang internals, tapos naka-clip type siya. Tapos ang kanyang kupa is naka o-ring type na din siya. Meron din siyang stopper. Hanggang diyan lang yan, di yan lampas kasi yung barrel mo tatama diyan. So meron din tayong available na quick reloader para dito, on hand mga kaangkols. So ano pa ba? Meron din tayong silencer nito nakakabit is naka-jumbo silencer. 38mm outside diameter. Yan mga uncles, full CNC made, gray. Yung available color natin nito is gray tsaka black lang. So request din ng buyer na ganito din, ganitong brown din na color na grip tsaka buttstock. Sa sunod nito is gagawin natin ng review, pakita natin ang kaya accuracy at saka performance. So na-test natin to, maximum velocity niya is 1000 plus. Binaba na natin ng 900 para mas maganda tumama ang kayong groupings. So pinakita natin kung gaano siya kalakas para sakaling gusto mong gamitan ng slug, pellet, pwede siya. Kasi meron kasi mga receiver hindi na kayang patasin ng kayang EPS, kaya kung gagamit ka ng slug hindi niya kaya, mahina. Kaya maganda yung receiver mo malakas, abot siya ng 1000 plus. Ibig sabihin nun, kaya niya yung kapasya niya kaya gagamit ng slug mga kaangkols. So sa sunod na video natin ito, gagawin natin ang review ang kanyang accuracy mga kaangkols. Ganda na kayang hammer mga kaangkols, napaka-comfortable gamitin. So yan, Cobalt receiver. Yan mga kaangkols, adjustable power. So wala na yung, nandito na yung adjustan niya. Sa sunod din natin na batch is malalagyan natin ito ng butas-butas para mas madali siyang pihitin. Ano pa bang improvement natin dito? Yan, carbon fiber. Maganda talaga kapag naka-carbon fiber, medyo mas magaan siya. Tapos yung carbon fiber na available natin, yung brand is Alsafe, medyo may kamahalan. Meron namang nabibili online Lazada, kaso hindi nga maganda pagkagawa, medyo may lubak-lubak. Ito kasi subok na. Pinagahan din ng 4,000 PSI, kayang-kaya. Pero for the safe na lang, kaya karga natin hanggang 2.7 lang. 2,700. Just in case na bibigay yung mga o-ring mo sa regulator, tapos yung bursting disc is 3,000. Kung bibigay yan, bibigay yung bursting disc mo. Maganda kung lang, 2.7 lang, advisable. Carbon fiber tank, 16mm outside diameter na barrel, caliber 22. Meron siyang shrinkable tube, kinabit natin. Tapos retractable ang kanyang buttstock. Yan, yung mga baan, pinimatian. So yan mga ka-uncles, gawa natin ng review ang kanyang accuracy. Dugtong lang natin dito. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, please subscribe na lang. Paki-click yung notification bell para maging updated sa mga bagong videos natin. Ang test natin ang kanyang accuracy. Ang ating Cobalt receiver with DBB barrel na 20 inches, 12 grooves, caliber 22, 3,000 input, 1,800 output. So gamit natin pellet is GSB pellet. So test natin. So yung paggamit ito mga ka-uncles, so napakasimple lang. Swing mo lang. Tapos kakabit mo kayang pellet. Naka-chambered na din siya. Chambered meaning fit na yung pellet. Yung iba kasi maliit yung butas. Hindi pa siya naka-chambered kaya medyo mahirapan kang ipasok yung pellet. So yung kagandahan kasi ng DBB barrel, hindi siya mahirap i-tuning, napakadali lang. Nasa 800 to 900 plus EPS, maganda pa rin kanya tumama, kaya hindi ka talaga mahirapan kapag DBB barrel. Unlike sa ibang barrel, meron siyang sweet spot. Hanggang doon lang siya, maganda tumama. Unlike sa DBB barrel, mataas yung range niya na yung EPS niya maganda tumama. Meron siya na 850 to 950 plus. Maganda pa rin siya tumama. So yung unit na to is sold out na. Ito lang yung hinantay natin nakaraan, yung grip tsaka buffer tube. Dumating na kaya accuracy test na natin. So pagkatapos yan, i-click mo lang. Tapos ikalabit mo ang kanyang hammer.
Ayan, so i-test natin ating unit. So hanap tayo ng target, bubutas tayo dito. Ayan. Yan, butasan natin yan mga ka-angkles sa first target natin. So first, test natin ng 5 shot. Medyo magalaw kaya mahagay kaya magalaw. So first shot tayo, yung first shot natin yung gagawin nating target. Ay, magalaw, mahangin. Napakalakas. So yung unit na to, cobalt receiver, pwede siya pang slug. Mataas ang kanyang maximum EPS 1,000 plus EPS. So second shot tayo mga ka-angkol, sana hindi humangin. Medyo gumagalaw siya. Yung target natin is moving target, gumagalaw. Second shot tayo. So yan, isang butas lang. Isang butas lang. Kaganda, tumama. Isang butas lang mga ka-angkles. Marami na tayong nasubukang barrel, iba't ibang barrel. Pero yung DBBR yung pinaka-paboritong barrel natin na gamitin. Ayan. Brass barrel siya. Less maintenance pa siya. Kahit matagal mo hindi gamitin, maganda pa rin yung barrel sa loob. Kaya yung groups maganda pa rin. So mga hindi pa pala nakapag-subscribe, please subscribe na lang. At pakiclick yung notification bell para mag-updated sa mga bagong videos natin. So ano tayo? Pang-apat na. Pang-apat na shot. Moving target. Gumagalaw. Malakas yung galaw. So, try pa rin natin kahit magalaw siya. Medyo magalaw yung target natin. Yung groupings niya napaka-tight. Pag hindi siya gumagalaw yung target natin, I'm sure ito mga ka-angkles, pellet to pellet. Sa pang-apat ay pang-lima. Yan o, isang butas lang. So i-try natin putulin, tanggalin yung dahon sa tangkay tayo. Yung tangkay, yung patamaan natin yan sa baba. Okay, ganda. Pagkaswerte ng mga AR ito mga ka-angkles. Yung sa baba niya, yung stem ng dahon, yan yung patamaan natin. Medyo magalaw. Yan mga ka-angkles. Maganda tumama. Sinunod nating target yung pinakadulo na dahon. Yung parang talbos. Kaya ganda tumama mga ka-angkles. Napaka-tight ng groupings niya. Pellet to pellet. Ang ganda to pang competition. Yan mga ka-angkles, kaganda. So check natin ulit na kayang groupings. Napakaganda ng unit ni sir. First shot tayo ulit. Gawa tayo ng butas. Gawa tayo ulit ng butas. Ano yun, wala na yung ano natin. Wala na yung target natin. Ayun pala. So, gagawa tayo ng unang butas.
So first shot. Yan mga kangkos. Hindi pala klaro dito. Hindi pa tayo. Kasi babaw. Hindi klaro. Hindi kita. Ayan natin si babaw. Yan mga kangkos. First shot tayo yan. Para makita nyo. Second shot, moving target. Yan o. Dikit lang. Kung di gumagalaw, pilit to pilit yan mga kangkos. Recommended barrel, DBBR barrel. Isang butas lang yan mga kangkos. Ay ganda. So lasya tayo. So medyo malaki na kaya dito. Yan mga kangkos, dikit-dikit lang. Moving target pa yan mga kangkos. Kalayo. So cobalt receiver. Meron tayo available. Cash on delivery, nationwide yan mga kangkos. So pwede yung kung gusto niyo magbuo ng sarili nyo, meron tayong binta nito, receiver lang. Available color black and gray mga kangkos. So pag gusto niyo mapabuo, pag willing to wait naman, pwede tayong mag-assemble din. Ito kasi sold na. Medyo natagalan nga lang kasi itong grip natin hindi pa dumating. Tapos itong buffer tube. Yung buffer tube pala nito mga kangkos, yung adapter niya, kasukat siya ng folding mechanism. Kaya hindi ka mahirapan. Naka-fit na siya. So mga kangkos, thank you for watching. Please subscribe na lang at pag-click yung notification bell para maging updated sa mga bagong videos natin mga kangkos. Hanggang sa muli mga kangkos.